Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome sa ating virtual uh, EWN Apostle of Prayer for the month of February. Happy birthday nga para sa lahat ng February celebrants. Maraming masangit ka kami ng nanam pagkaharian mo ng loob mo di lupa na sangit. Bigyan mo kami ngayon namin ng halin sa araw-araw. Taparin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin at kung kami impahintulad sa tukso, ihiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Banal na puso ni Kristo, mapasamin ang harian mo. Puso ni Kristo, nag-aalab ng pag-ibig sa amin, ang pag-alabin mo ang mga puso na magmamahal sa iyo. Banal na puso ni Kristo, mapasamin ang harian mo. Durusang puso ni Kristo, mahabag kayo sa namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado ng Panalangin, para sa iyo lahat ang banal na puso, manalangin tayo. Kabanal puso ni Kristo, inaani sa iyo ang pagpupulong na ito, na basbasan mo kami ng iyong kanunungan at grasya. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na makatipon upang lumago sa aming pagmamahal sa iyo at sa isa't isa. Iwanagin mo ang aming mga isip at malaman namin ng kung anong ang totoo at makatarungan na hubugin ng aming kalooban na magawa ng matapat at nadarama bilang aming panagutan. Turuan mo po kami na simulan gumawa ng una at puso at hindi isip. Matuto kami sa diwa ng pagtutulungan na sumanggulat ng walang alitan o maipaba ng pananaw ng hindi lumikha at biglang sa kalooban ng magsabi ng saloobin ng hindi nakakasakit ng damdamin. Amen. Mga kaibigan, ang intensyon ng Santo Papa sa buwan ng Pebrero ay tungkol para sa mga may taning na ang buhay. Ipanalangin natin ang mga may taning na ang buhay at kanilang mga pamilya na makatanggap ng kinakailangan pagkalingan ng at pag-aagapay ng physical at spiritual. Mentoral pastoral. Ang iyong pagkakaroon ng tanig sa buhay ng mahirap at nakakalubos na karanasan pa sa tao may sakit at sa kanilang mga pamilya. Habang pinadaanan nila isang matinding pagsubok ng napakabigat ng halos na lahat ng aspeto ng buhay, na realidad ng kamatayan at kawalan ng katiyagahan sa maaring mangyari ay maaring madulot ng sumusaming emosyonal kabilang ng mga takot, pangamba at kawalan ng pag-asa. Anumang tulong, lalo na ang pag-aagapay at makapagdala ng ginhawa at lakas sa napakahirap ng karanasan nito. Sa buwan ito, kung kailan ipagdiriwang natin ang pangdaigdigang araw ng mga may sakit tuwing Pebrero 11, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ibinamanyag ng Papa sa pamamagitan ng tensyon na ito ang ating atensyon sa mga may tanin na ang buhay. At pagkakaroon ng tanin na tumutukoy sa isang kondisyon medikal kung saan wala ng lunas ng sakit ng isang tao at aring itong humantong sa kamatayan
Kadalasan sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon, ilang halimbawa nito na malalang kanser at malubhang sakit sa puso o sa baga o pagkakaroon ng tanig na ay maaring magdala ng physical, emotional, psychological at pagkabalisa sa mga pasyente, sa mga pamilya at kinakailangan ng tulong medikal upang maipasagawa ang mga sintomas na ito at mapanatili ang kalanidad ng buhay sa mga huling yugto ng pagkakasakit. Kapwa mahalaga para sa may sakit na kinakailangan pisikal at spiritual, lalo na sa panahon ito ng matinding pagsubok, pagkaiba ng pisikal ng kailangan at alagaang medikal na nanayong nanatilihin ng kalanidad ng buhay para sa may sakit at layunin ng pisikal na pag-aalaga ay tulungan silang manatiling komportable at may dangal hangat ng mga makakaya habang tinatahak ng kanilang huling paglalakbay. Pinupunan ng ito ng spiritual ng kaagapay ng mahalaga din para sa mga taong may tanim na ang buhay upang magulgol nila ang kanilang huling araw ng mga pag-asa, kapagtagan at kahulugan. Maraming anyo na spiritual ng pagkalinga tulad ng panalangin, pagdalaw at pagkipag-usap at may masakit. Isa lahat, ang pagtanggap sa mga sakramento, lalo na sa mga pagpapahid ng langis sa may sakit, pagkasundo at pananakomunyon na magbigay sa kanila ng grasya kanilang kinakailangan upang masanin ang krus na ito ng may pauubayan at tiwala sa kalooban ng Diyos. Salamat sa pagmamahal at nasakit ng mga tao na paligid nila, maranasan ng may sakit at pagiging malapit ng pagkalinga ng Diyos na hindi silang kailanman iniwan. Hindi rin dapat pabayaan ang mga pamilya ng may sakit. Labis rin silang nahihirapan dahil sa karamdaman ng kanilang mahal sa buhay at nagkakaisa sa halos lahat ng aspeto ng matinding pagsubok na ito. Sila man ay kailangan ng pisikal at spiritual na kailangan simula sa pagmamahal at malasakit ng ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan at presensya, suporta ng mga tao na ito at makapagparaan ng kanilang loob at makatulong upang makayanan nila ang hirap at suliranin. Upang ang panahon nito at pagrusa ay maging okasyon ng biyaya. Tulad ng sinabi ni Papa Francisco, ang kahinaan at pagdurusa ng ating mga pinakamalapit na mahal sa buhay maaring maging paaralan ng pag-ibig para sa mga anak at apo. Ganito ang mangyari kapag ang karamdaman ay sinasabayan ng panalangin at ng kailangan ng pagiging malapit ng mga membro ng pamilya. Kaya nga, mahalagang turuan ang mga anak at apo na maunawaan ang pagiging malapit ng pamilya sa mga oras ng nagkakasakit, batid ng Kristiyanong pamayanan, na hindi dapat pabayaan ang pamilya sa paghirap at matinding pagsubok ng karamdaman. Ipinapasalamat din natin sa Panginoon ang magandang karanasan ng pagdadamayan sa loob ng simbahan na makakatulong upang makayanan ng mga pamilya ang mahirap ng panahon na ito
ang pagkakasakit at paghihirap at ang pagiging malapit ng mga Kristiyano upang sa pamilya ay kayamanan ng parokya. Isa itong kaaban ng karunungan at tumutulong sa mga pamilya sa oras ng kagipitan upang maunawaan ang kaharian ng Diyos at sa paraan higit mabisa sa mga talumpati na ito ng Diyos. General Audience, January 10, 2050. Minsan, sa hirap ng tanging buhay, ay ang puso na walang asa na may magagawa sa harap na hindi maiwasan. Kung wala ang ng kanina suporta, lalo na ang spiritual na aspect, lalong pahihirapin ng makiramdam at kawalan ng karamay at habitan at karungan ng pagdurusa may sakit ng kailangan pamilya. The angel of the Lord declared unto Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. In her full of grace, the Lord is with thee, that thou must be man of blessed, this the fruit of whom Jesus. Only her mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. In her full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of whom Jesus. Only my mother God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the word was made flesh and dwelt among us. In her full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of whom Jesus. Only my mother God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, in the word of the promise of Christ. Let us pray. For we beseech thee, O Lord, in grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, must be known by the message of an angel, the best passion and cause be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos and hermanas. Buenas noches a todos. Mapagbahalaan na gabi sa inyong lahat ng kapatid. Minsan sa harap ng tanig sa buhay, nariyan ng tukso, mawala ng pag-asa na may magagawa pa sa harap ng hindi maiwasan kung wala ang kinakailangang kalinga ang suporta, lalo na sa espiritual na aspeto, lalong mahihirapan ang pakiramdam ang kawalan ng karamay at makapitan sa kahulugan at pagdurusa na may sakit na magkalingan kanyang pamilya. Sa kasamaan palad, minsan nakatuon na lamang ang mga taong pagbibigay ng medical lunas. Kulang rin tayo ng mga kaapelan ng mga wastong pagsasanay upang tumugon sa mga spiritual at pangangailangan ng mga may sakit. Kaya nga kailangan nating magdasal upang na may tanim na ang buhay at lahat ng may sakit, pati na ang kanilang pamilya, na matanggap at pakikipagbuhayan ng kalinga at suportahan natin ang kanilang lalo na sa panahon na ito. Sa gawa ng inauguration completasyon ng MC chapter 1 verse 12, ilagay mo ang eksena ng iyong sarili habang ipinapagaling ni Jesus ang paralitiko. Kung gusto mong, maaari kang maging isang mga kaibigan ng paralitiko na nagdala ng kanilang kay Jesus, o
maging at paralitiko mismo, namihin mo ang iyong kalinga at malasakit ng mga kaibigan ng paralitiko para sa kanila at buhatin siya, ilagay sa butas pa ang bunbunan ng para lamang mailapit siya sa kay Jesus. Panalangin natin ang mga may tanin na ang kanilang mga pamilya ay magkaroon ng mga kaibigan na katulad ng mga ito, handang tumulong ng husto, hindi lamang upang makamit nila ang lunas kung hindi maipalapit sila kay Jesus. Basahin natin yung question nung nakaraang Enero. Ano ang natatanging regalo na ibinibigay sa atin ng Diyos? Paano po ito ipinapahagi ng aming pamayanan? Ano ang natatanging regalo na ibinibigay ng Diyos sa mga kapatid ko at sa aming pamayanan? Ano ang magagawa upang tumulong na alagaan ng pamayanan ng mga ito? Bilang mga kasapi ng BWPN, AP at EYM, paano tayo nakikitungo sa ibang organisasyon, kilusan sa simbahan? Paano natin maisusulong ang pagpahalaga sa ating kanya-kanyang karisma o pagtutulungan bilang isang parokya or diocese? Ang question ko sa number 2, as bilang mga kasabi ng AP at EYM, sa parokya ko sa San Agustin, alas lahat yung pagkitungo ko sa mga kaibigan ko at sa mga kaibigan at mga religious organizations like DMI, Marriage Crusaders, MBG, Eucharistic Ministers of Holy Communion, and then Marriage Encounter. Parang maisusulong ang pagpahalaga sa atin ng kanyang karisma at pagtulungan bilang isang parokya or diocese. Diocese ng alam mo sa organisasyon ko bilang isang member ng apostolado ng Panalangin, pag umaattend ako ng mga, let's say, mga activities ng apostleship of prayer, for example, Lenten Recollection, Advent Recollection, diocesan Christmas party, diocesan Lenten Recollection, funeral mass for sa isang kaibigan. For example, si Menat Moral, namatay nitong 2023. Ano ang natatanging regalo na binibigay sa akin ng Diyos? Paano ito ibinabahagi sa aming pamayanan? Ang regalo sa akin ng Diyos yung mga blessings na natanggap ko noong 2023. Tapos pinagdarasal ko ang mga taong malapit sa akin at malapit ko din sa isa't isa. Tapos pag namatay ang isang tao, pinagdadasal ko. Ano ang reaction ko kapag nabalitaan ko na kilala ko na may tanin na ang buhay? May ginagawa ba ako sa kalingan at tulungan silang ng kanilang mga pamilya? Ang reaction ko, my first reaction about that is yung may mga kasamahan ako sa apostolado ng Mananangin na namatay na, like si Marta Pahe, si Rene Aquino,
tapos si Nati Mahia. And then ngayon 2024 yung kapatid ni Jobel Salvador na critical sa ospital na meron siyang stage 4 colon cancer. And then yung dating former TV host na si Robert Alejandro, meron ding stage 4 colon cancer. Nagawa ko rin ng kalingain at tulungan sila ng naipagdasal ang mga at ang kanilang mga pamilya, ganon. Tapos sa number 2, bilang mga kasapi ng PWP, NAP at EYM, paano maabot ang ating apostolado ang mga may sakit, lalo na ang mga may tanin ng kanilang ang kailangan kalinga ang ating mga panalangin, pati na ang kanilang mga pamilya. Kami sa apostolado ng mananangin, pinagdadasal namin ang mga may sakit na tao, most especially yung mga bedridden people. Tapos yung halimbawa visiting of the sick, then binibigyan namin ng communion ang mga bedridden. Tapos during the pandemic, they cannot attend the mass because hirap sila maglakad. Hindi sila pinapayagan ng mga anak nila na magsimba, ganito. Kaya yung iba kasi online mass na lang yung iba, like si Linda Viado, hindi binibisita namin. For example, si Emmy Nunez, yung mami ni Rems, hirap na maglakad, inaakay siya ng mga anak niya. Pinagdadasal namin yung mga may sakit na tao. At katulad yan, meron akong isang kapitbahay na may sakit din sa pag-iisip. Na-depression, na sobrang na-depressed, si Gilbert Perez. Minsan nakikita ko siyang wala siya sa katinoan. Sinusumpong yan minsan, tapos hindi ako pinapansin, parang ganon. Yun lang ang may share ko sa inyo, mga kaibigan. Pangwakas ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon, sa pagbigay ng liwanag at pagkabay ng aming gawain, lalo na po sa diwan ng pagkaunawaan, katotohanan at kapayapaan ng siyang mangingibabaw sa pagpupulong na ito. Pinagsikapan namin ng buong puso, Panginoon, na may sagawa ng iyong kalooban. Pagbabayin niyo po kami na pagsasagawa ng iyong itinakdang gawain namin sa amin, at turuan po kami mamumuhay ng iyong presensya sa aming mga isip, salita at gawa tungo sa higit na pagkakilala ng iyong pangalan at pag-ibig sa isa't isa, at ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng iyong aming hangganin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Puso ni Kristo, nag-aalap ng pang-ibig sa amin, ang pag-alibin ang mga pusong nagpagmamahal sa iyo. Banal na puso ni Kristo, magpasa amin ng kaharian mo. Nadurusang puso ni Kristo, maawa ka sa namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado na mananangin, ipanalangin mo kami, para sa iyo ang lahat, O banal na puso. Amen. Sa susunod na virtual meeting natin, .
buwan ng Marso para sa mga bagong martir. Thank you very much to all of you for joining our virtual PWP and AP for the month of February. Have a blessed Friday, have a blessed Thursday evening to all of you, and have a good day to everyone. Bye.